Magandang araw po sa inyong lahat. Palagay ko'y nakikinig at nanonood kayo ng balitaktakan ukol sa 2024 National Budget. Maraming mga usapin na sinusuri at hanggang ngayon ay tinutugis ng iilang pirasong mambabatas natin. Kasama na dyan ang kinatawan ng party list group na Alliance of Concerned Teachers, si Representative Franz Castro. Magandang araw, Ms. Franz! Magandang araw, Malu, at sa inyong mga taga-subaybay. Alright. Si Ms. Franz po mathematics teacher for 25 years bago siya naging union organizer ng Alliance of Concerned Teachers noong 1989. Aba, may Bachelor of Science degree, may Master's degree sa Mathematics Education at matagal nang nasa Alliance of Concerned Teachers. Pag-usapan po natin itong usapin ng confidential funds na sinilip ninyo at in-expose ninyo na bigyan si VP Sara ni President BBM noong December 2022. Paliwanag nyo nga po, paano nyo ito natalunton at ano yung mga issue dito? Yes, nagsimula ito, Malu, no, doon sa pagbusisi natin ng budget ng COA, Commission on Audit. Opo. At nakita natin doon sa part ng merong silang notes tungkol doon sa Office of the Vice President na nagkaroon pala ng 125 million na confidential expenses ng 2022. So nagtaka kami, bakit nagkaroon ng confidential expenses? 2022, alam namin, ay wala naman talaga itong line item for confidential fund. At ayan, meron tayong ang basis natin, yung GAA 2024 at 2022. So, nung tinignan natin, wala naman talaga. Kaya nagtaka kami, bakit nagkaroon ng COA report na merong confidential expenses, kasabay nun, Maluno, yung financial assistance o medical assistance na 96 million plus. Tapos 125 nga yung confidential fund. Kaya 221 million 424,000. Wow. So nag-dig deeper kami na bakit nagkaroon ng confidential expenses, wala namang confidential fund. Saan nakuha 'yon? So doon nagsimula yung pag-aaral namin na sabi natin, paano nagkaroon nito? Kasi pinagbabawal kasi sa batas eto sa GAA na kung walang line item, hindi ka pwedeng maglagay kasi it should be authorized by the Congress, di ba? So lahat naman yan ng mga line item na yan, kailangan nandoon yan doon sa GAA, sa batas. Na kung wala yan, unauthorized, unlawful. Okay. Yung magkaroon ka ng ganon. Natanong at nagpaliwanag si Vice President Sara tungkol dito at ang sabi niya nagamit yan. Feeding program, financial assistance, yun pong 96 million. Ano po? Yung 125 million pesos, hindi pa yata nalilinaw saan napunta. Ano po yung tingin nyo dapat niyang ihayag? Well, dahil galing yan, sinabi naman na to, no? Inamin naman na ng Office of the Executive Secretary at nakita natin sa dokumento, nanggaling yan sa contingent fund ng Office of the President. At sinabi na rin na inauthorized. At sinabi na rin ni Vice President na nag-request talaga siya ng confidential fund. Ayan, may mga statements siya. Ni-request niya talaga yan sa Office of the President. So itong Office of the President naman, kinuha niya ito doon sa kanyang contingency fund. So ang problema dito kasi, Malu, merong definition ng contingency fund at kung saan mo lang siya pwedeng gamitin. Ako wala akong problema kung nagamit yan sa feeding program, nagamit yan sa medical assistance ng ating mga kababayan. Pero ang problema dyan, yung pinanggalingan noong pondo. Okay. Na ginamit mo siya as confidential at saka yung sinasabi niya mga feeding program. Kasi kung galing sa contingency fund yan, Malu, dapat nag-follow din ito ng rules kasi meron tayong definition ng GAA 2022. Ano ba yung contingency fund? Ano po yun? Halimbawa. Okay, so ano ba yung definition natin ng contingency fund? So sinasabi natin, i-quote ko na lang baka magkamali ako doon sa Okay. Sinasabi dito na yung contingency fund ay
parang special purpose fund nanggaling siya doon sa isang ano no, kulumpon ng mga pwedeng gastusin na pwedeng i-authorize ng presidente itong special purpose fund. At kasama diyan yung contingency fund. So saan ba pwedeng gamitin lang yung ano no, yung contingency fund? Merong special provision ng GAA 2022, ang contingent fund na nagkakahalaga ng 7 billion yan no? 7 billion yan ng 2022 shall cover funding requirements for new or urgent activities or projects of national government agencies, GOCC, LGU that need to be implemented or paid during the year, such as but not limited to the following. Number one, legal obligation of the government arising from final and executory decisions of competent authorities such as compromise agreements, arbitral awards, mediation, settlement, agreement, and professional services in connection thereto. Number two, requirements of a newly created office. Number three, deficiencies in the appropriations for local and external travel of the president. So kaya nga tinawag nga siya na contingency, yung mga hindi mo inaasahan na gagastusin that year, pwedeng gamitin doon. Pero ang kino-question but not limited to. Pag sinabing not limited to, kailangan kahit man hindi naka-mention dito, dapat related at saka kamukha nitong binanggit nating tatlo na paggagamitan ng contingency fund. So wala doon yung confidential fund, wala doon yung contingent, yung mga feeding, mga medical, etc. So doon tingin natin misuse yung pondo. Alright. Ngayon, ito hong SARO ng DBM, yung tong Special Allotment Release Order na nakita ninyo, hindi ho ba nilista doon? Nilista, oo. Nandoon sa SARO, no? Yung SARO ng DBM, BMBC 22-001-2004. Yung amount, 221,424,000. So nakalagay dyan yung Office of the Vice President at nakalagay dyan yung confidential at saka yung financial assistance. Opo, malinaw po yung nakalagay doon sa SARO. Okay. Sa inyong pagkukwento, November 28 nang inapprove ng Pangulo ang pag-transfer ng pondo from contingent fund to the Office of the Vice President. Pero December 13 lang lumabas yung SARO. Ibig sabihin, you did your math. Magkano po yung nagastos? Yung binibilang ninyo? Yung natitirang, yung parang confidential fund na 120 million pesos? Yes, actually, nanggaling na ito no, doon sa report mismo ito ng Office of the Vice President. Na natanggap yung pera or obligated ng pera ng December 13. Okay? So natanggap na yan. So may obligasyon, dahil may obligasyon na yan, so ibig sabihin babayaran mo na yan. So nabayaran po ito in 19 days. Kasi nakalagay doon obligated. Pag sinabing obligated na, ay nagastos na. So report mismo yan dun summary of appropriations, allotments, obligation, disbursements and balances by object expenditure as of December 31, 2022. So ang sinasabi namin na katatanggap lang ng pera ng December 13 na zero na ng December 31. So kaya nga sinasabi natin na 19 days na gastos itong 125 million na confidential fund. Okay. So in short, every day sa inyong pagsusuma bilang mathematics teacher, sa Tagalog, sipnayan, yung mathematics, ano po yung daily rate ng spending? Hindi sinabi natin na sa parehong araw, pero on average, ang daily rate of daily amount na na-spend from the confidential fund ay 6 yata yung inyong estimate, 6.5? Parang 6 million, 6.5 million a day. Kung titignan natin yung so ibig sabihin yung disbursed na o nagastos na sa loob lamang ng 19 na araw ay 125 million, ibig sabihin yan 6 million more or less yung nai-spend from the confidential fund. So ang mali dito, galing ito sa contingency fund. May definition ang contingency fund.
Alright. pero ginamit mo siya as confidential fund. Kasi yun ang ni-report mo dun sa COA Yun ang Alright. nag-reflect sa Oh. COA. Ngayon, dahil merong Pasko at saka holiday, ano po, noong December, yung At 19, merong krisis ng sibuyas, Malu. yes, okay. So, pag kinaltas na natin yung weekend at yung mga holidays, sa 15 araw, aabot yung daily spending na 8.5 million yata pesos a day. Oo. So Malaki. more or less, siguro ganun kung tatanggalin natin yung mga holidays at wala namang activities. All right. So Okay. talagang talagang amazing yung paggagastos ng pera ng ng ating kaban ng yaman ng ating mga kababayan. Ngayon, si Executive Secretary na banggit nyo kanina, pinanindigan nila na talagang humingi ang Office of the Vice President at ibinigay nila. At wala naman daw mali doon dahil merong pangangailangan. Dahil bagong opisyal o bagong halal noon si Vice President Sara. Meron ho kaming sinilip na parang kawangis na issue. Noon hong 2014, yung Disbursement Acceleration Program. Pag tinignan Yes. yung ruling ng Supreme Court, ito yata yung patungkol ninyo, no, kahawig na Yes. pinagbawal o diniklara ng Supreme Court na unconstitutional. Ang ponensya ay si Executive Secretary Bersamin na noon Senior Associate Justice. Ano ho yun? Yes. Katwa, ironical, ano po? Yes, tama ka, Malu, no? Siya pa nga yung doon, sabi niyang gano'n na parang it is unconstitutional na parang mag-augment ng pondo sa isang item na non-existent. So kung walang existent na mga na budget line, kung titignan natin doon sa katagaan namin dito sa Kongreso, ay hindi pwede. Kahit pa sabihing zero yan, wala siyang line item. So hindi ka pwedeng mag-augment. Pag sinabing mag-augment, magdagdag. So ibig sabihin may amount na gusto mo lang dagdagan. So Okay. unconstitutional 'yon, yung ginawang ganon. Sinasabi nila na pwede daw 'yon dahil meron naman daw line item ng confidential. Walang line item, merong isang kulumpol ng mga expenses, nakalagay kasi doon, Malu, confidential fund, intelligence fund, extraordinary expenses. Tapos under that, confidential fund, intelligence fund, extraordinary. Kaya kung wala doon sa line item na 'yon, sabi ng Supreme Court, bawal, unconstitutional. Ngayon, ang sabi po ho dun sa ruling, medyo mahaba-haba, ano? Pero doon Mm-mm. sa dispositive portion, sabi niya, tatlong bagay ang bawal galawin sa budget o unconstitutional. Paggamit ng savings, Yes. cross-transfer, at saka Yes. yung allotment or allocation for purposes na walang line item entry Yes. na nasa General Appropriations Act. Ito po bang transfer na to ng 221 million pesos maituturing ninyong dapat sana ay alam ni Executive Secretary na bawal o hindi naman dapat nangyari? Yes, hindi naman dapat nangyari 'yun. So pasok siya doon sa dalawa, no? Kasi hindi naman savings ang pinanggalingan. Doon sa dalawa na nag-transfer tapos ginamit sa iba, tapos yung wala namang line item. So yun Mm. mismo yung mga dahilan kung bakit ito unconstitutional. So dapat alam ito ng alam ito ng Office of the Executive Secretary kasi siya yung ponente niyan. At Oh. dapat alam din ng presidente at ng vice presidente kung saan talaga lang dapat siya gamitin. Kaya Mm. kaya Malu, yung contingency fund na ginamit mo siya as if confidential fund, bawal yun kasi walang line item doon sa 2022. Hindi ka pwedeng mag-augment. Wala kang i-augment kung walang amount na existing na tingin natin ay kulang. Okay. 'Di ba? So, 'yun ang ibig sabihin nun. Kahit na sinasabing zero 'yan, pero nasa heading 'yan na merong confidential. Mali kasi wala talaga siyang line item. Ang Alright. pinag-uusapan dito, line item. Okay. For background po, no, para lang din malinaw yung naging lugar ng inyong grupo. Nung 2013 po at nagkaroon ng desisyon nung 2014, itong kaso na to ng Disbursement Acceleration Program, ang petitioners, kasama yung bagong Alyansang Makabayan, yung Bayan, Integrated Bar of the Philippines, PhilConsa, yung Volunteers Against Crime and Corruption, Anak Bayan. Ngayon, parang balik na naman yung inyong diskurso sa gobyerno. Pero this time, sa Pangulong BBM at pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ano ho yung tingin ninyo?
Tubay aabot kasi yung ruling ng Supreme Court unconstitutional. May pahiwatig kayo sa mga balita na gusto ninyong tumungo sa posibleng impeachment. Sino ang i-impeach? Well, ngayon sa ngayon pa Malu, ano, premature pa yung aming premature pa pag-isipan yung impeachment. Kaya gusto pa namin magkaroon talaga ng more information. Nagkukonsulta pa kami ng mga legal kasi nag-evolve ano Malu, 'di ba nagkakaroon talaga ng diskurso kung tama ba o hindi. Nagkakaroon ng diskurso na merong mga line item na yan, kaya lang zero nga lang. Kaya talagang kailangan talaga ng more study legally and constitutionally, kaya talagang wala pa yan kasi ang focus muna namin ngayon ay yung sa budget. Oh, Kaya may potential pero it's up for the for our group pa na pag-isipan kung kailan yan at pag-iisipan pa natin. Pero premature pa para sa bahagi namin ng impeachment proceedings, okay. whether kay VP or kay president. All right. Ngayon, para lang humalinaw, kung meron man kayong parang tinutungong ganung plano, wala naman kayong numero sa Kongreso o sa Senado. Parang tila talo ito from birth o parang dead on tracks. Ang sabi nga nila, kung sakali mang magplano kayo na mag-file ng impeachment complaint. Yes, talaga namang totoo 'yan. That is a reality, no? Yung magpa-file na impeachment. Political action kasi 'yan, Malu, di ba? And political action needs numbers. So dito Correct? sa Kongreso, sa Senate, kaya dito sa Kongreso nag-emanate yung impeachment. Kaya tama ka, no? Yung numbers ay kulang talaga. Kaya dinadaan na lang muna natin sa ngayon doon sa mga diskurso at mga pag-expose. Tinitingnan natin syempre ma-educate ang ating taong bayan na makita natin na mali itong ginagawang ganito ng Okay. ng parang gugustuhin na lang kung kaya nga sinasabi namin pinatatanggal namin itong confidential fund no kasi inaabuso na to through the years. Mm. Biro mo Mm. yung 10 billion na yan ang halaga-halaga na yan sa ating mga kababayan na talagang maitutulong na natin lalo na ngayon sa mga farmers, sa mga naghihirap nating mga mangingisda, Okay. Okay. manggagawa, etc. Kaya ito yung gusto natin dahil nag-engage tayo sa budget. Gusto natin matanggal ito, may abolish ito at Okay. ibigay lang talaga doon sa ahensya na talagang may kinalaman sa national security. Okay, Rep. Franz, nung madinig yata ni VP Sara yung balita na baka kayo ay mag-file ng impeachment complaint, ang sagot niya, enjoy. Ano tingin niyo po doon? Well, ako naman sagot ko, we are enjoying our mandate here in the Congress. Nag-enjoy po ako sa mga ginagawa ko dito sa Kongreso kasi yung ginagawa ko ay talaga namang para sa bayan ito at tingin ko natutuwa naman yung ating mga kababayan sa ginagawa nating pagbusisi sa budget. Mga comments nga ay talagang positive. Natutuwa naman ako at nag-enjoy ako. 2 taong sunod, yung budget ng Office of the President, Office of the Vice President, parang tipong hangin lang na lumipas. 14 minutes, 22 minutes, aprobado na ng House of Representatives. Paano ho yun? Parang bakit ho ba tinasabi nila courtesy para sa presidency at sa vice presidency na wag nang busisiin? Sabi ng ibang tao, ang courtesy nyo dapat isa taong bayan. Yes, oo. Matagal ng tradisyon ito dito sa Kongreso. Alam mo naman ang politika, di ba? Kapag lalong-lalo na, alam naman natin na kapag kakampi ng nasa poder, di ba, yung mga nandito sa Kongreso. So yung ina-extend talaga nila yung courtesy. Ngayon lang nagkaroon ng parang ganito na bigyan ng courtesy, respect, samantalang may mga question doon sa paggamit ng ng budget. Ako siguro tatahimik ako kung nagamit naman ito ng maayos at wala akong question. 'Di ba? Kaya lang may question ng taong bayan, kaya dapat sagutin. Ang sabi nila, pagka may gusto ang Pangulo na ipasa na batas, panukala, merong parang posibleng mangyari na padulas, o may ayusan, o may mga palitan ng pabor. Ito po bang budget deliberations, nagkaroon ng ganong mga bagay-bagay? Di po ako privy no doon sa mga ganyang mga pagbibigay ng pabor.
So, syempre, depende na rin yan sa mga kongresista kung paano sila maglalabi, no, sa mga iba't ibang mga ahensya ng kanilang mga proyekto sa kanilang mga distrito. So, kaya nga sinasabi nga natin sa mga colleagues natin dito na dapat talaga maging active sila doon sa pagbusisi ng budget. So, tingin natin, so syempre, kung baka ang naririnig lang namin dito, depende sa kalapit mo sa kusina. 'Di ba? The more na mas malapit ka sa kusina, sabi daw ay mas malaki daw yung mga pwedeng ponduhan na projects ng mga kongresista. Pero hindi naman ako privy diyan doon sa ganyang ano no, ganyang mga ginagawa dito sa Kongreso. Parang malamala pork barrel o nakatago sa mga proyekto ng departments? Ganun ho ba yun? Well, dahil doon sa DAP, nagkaroon na ng lesson sa ang mga kongresista, no? At nila-line item na nila yung mga projects. Kaya lang meron pa ring mga nangyayari. Ano nga namin ito, no? Pag nadudoon na sa BICAM, may mga hocus pocus at mga insertion na rin diyan na mga budget kung kani-kanino. Kaya meron nga kaming naaprubahan dito. Alam mo, mabawasan yung NTF-LCAC na budget, di ba? May nangyari yan ng 2022, pero pagdating sa PICAM, ibinalik. So may ganyang nangyayari. Naaprubahan na namin dito sa House of Representatives na tanggalin. Halimbawa, yung NTF-LCAC budget, pero pagdating dun sa BICAM, nabago. So, ganun yung nangyayari. Kaya malamang nangyayari din yan yung mga insertion. Kasi, hindi, napansin ko rin, may mga unprogrammed project or unprogrammed activities na 10 items lang yan na naaprubahan namin dito sa 2022 na budget. Pero pagdating sa NEP, pagdating sa GAA, na-approve na yung budget ng 2022 at 2023, dumami na yung mga items doon sa unprogrammed. Nakita nga namin mga more than 21 items. So may mga insertion, may mga lipatan, may mga lipatan ng ng mga pondo. May mga parang bumubukol, pahabol. Anyway, yes. Ang House Committee on Appropriations, ang sinasabi nilang pinaka-powerful na committee. Nang tiningnan namin sa tala ng House of Representatives, abay meron kayong 140 members, 56 vice chairpersons, 73 from the majority, at ang minority ay yung kakarampot na iilang pirasong natitira. Ngayon, 24 yata kami o 25. Opo. Ang chairperson po is si Congressman Elizalde ng Ako Bicol, ano po. Pero tila ang bumabangka is si Vice Chairperson Representative Stella Kimbo. Bakit po ganon? Parang wala sa picture si chairman at saka yung mga members napakarami naman. Lahat po ba yan ay bumoto na courtesy? Siya po yung senior vice chair kasi ng Committee on Appropriations, si Representative Stella Kimbo. Marami po yan mga 35 members po yan at may mga vice chair. Doon sa bumoto po, no? Ano po yung bumoto na sa courtesy or termination nung 21 yung sa termination ng OVP budget. Sila naman po ay may kanya-kanyang mga assignments sila, yung mga vice chair ng Committee on Appropriation, at sila yung mga later on, pagdating sa plenary debate, sila yung mag-sponsor at magdi-defend ng budget ng mga assigned na ahensya nila. So yun naman po, lahat naman po sila ay gumagalaw at talagang kumikilos din pagdating ng budget season. Okay. So sabihin po natin, kasi ang National Expenditure Program napakalaking dokumento. Ano po? Kahaba-haba, ang daming mga ahensya. So ibig sabihin, yung mga vice chair mayroong tinututukan na ahensya nila, at pagdating sa plenaryo, bago ma-approve yung buong General Appropriations Act, parang pinagtatahi-tahi po yan. Ganun ba? Eksakto po. Pagdating po sa plenary, doon na po magkakaroon ng second reading, kung aaprubahan po o i-defer yung mga budget ng bawat ahensya. At yun po ay pinamumunuan ng iba't ibang mga vice chair ng Committee on Appro. At later on po, pag natapos na lahat ng mga ahensya sa plenary, pupunta na sa third reading. At yun natahi na yon yung buong budget. Tapos magkakaroon ng amendments. Pero problema namin dito, yung amendments ay binubuo lang yan ng isang grupo din.
'Di ba? So magpapasa kami ng mga amendments, hindi namin alam kung ma-include yung aming amendments Mhm. later on bago dadali na yan sa BICAM. Okay. So sa madaling sabi, yung sinasabi nating power of the purse ng Kongreso, talaga bang nagagamit ninyo yun o na-assert ninyo yun? Kasi sa simula pa lang, mukhang bitak-bitak yung kaalaman ng ating mga congressmen, ano? Kung anong bahagi ng budget yung kanilang nasilip. Yung mga vice chair, kung ano yung inapprove nila na baka hindi naman sinama, yung mga amendment na panukala. At sa dulo, open call na po ito, no, sa plenaryo kung a-approve ba yan on third and final reading. At pagkatapos, ipapadala sa Senado, hindi na rin ninyo alam o hindi nyo siguro nababasa yung Yes. buong dokumento. Ganun po ba? Power of the purse po yun? Yes. Ganun po yung ano no, yung sistemang nagisnan ko dito sa Kongreso. So after ng third reading, naaprubahan na namin 'yan, magbubuo sila ng isang committee. Ang lahat ng mga kongresista naman magbibigay ng mga amendments. So hindi na rin kasi talaga namin alam kung Mm. ano yung mga i-include nila dun sa amendments. Kasi Mm. pag natapos na rin sa Senado, bubuo Mm. na ng BICAM at doon na talagang Mm. ipipinal na yung talagang lalamanin nung nung GAA Mm. 2024. Doon Mm. wala na rin kaming alam doon kung ano yung mga inilagay nila doon, in-insert. Depende syempre pag ikaw ay active na kasama doon sa komite, doon sa small committee yung BICAM, syempre swerte ka kasi ang desisyon doon sa maliit na lang 'di ba? Mm. Ang desisyon na 'yan kung mag-insert ka or magtatanggal ka ay nasa desisyon na lang 'yan ng nung Mm. maliit na committee na tinatawag nating sinasabi nga namin, this is the third Congress. So Okay. ito yung pangatlong kapulungan All na right. talagang nagpa-finalize nung budget. Sino po yung mga pinagpalang mamamayan na yon o kongresista na nasa third Uh, Congress? Yan po yung mga, siyempre yung chair Mm. ng Committee on Appropriation sa Kongreso at saka sa Senate, Mm. sa mababa at mataas na kapulungan. Meron pong ina-assign na member din ng committee sa minority, meron din pong isa o dalawa, yung aming chair. Tapos may isa pa siguro, tapos meron pang basta parang mga 6 o 7 po yung nanggagaling po sa amin. Oh, Tapos sa Senate iba rin. So okay. sila na yung ah, sinasabi nating pangatlong kapulungan. The powerfuls, those who have power over the purse. Ngayon, matanong ko lang ho, kasi samot-saring balita yung lumalabas, pero ito ho ay mga maliliit na piraso ng impormasyon galing dito sa budget na naipasa ng House at nasa deliberation ngayon for final go ng Senado. Ang daming ahensya ang nabawasan ang pondo. In fact, parang kung makikita natin yung disparity, nabanggit nyo kanina, parang mga 9.2 billion pesos ang confidential intelligence fund altogether. Ibig 10 sabihin, po. at 10 billion 120 million po. all So right. galing yan sa 9 billion nadagdagan ng 120 million ang confidential and intelligence. Okay, so 10 billion na pala. Parang bawat araw yata tumataas, tumatakbo ang metro. Ano po? Pero yung problema ho natin is yung disparities. Halimbawa, ang daming state universities and colleges, Philippine Science High, yung pong Makiling School for the Arts, Mindanao State University ang nabawasan ng pondo. Kasama na rito yung mga ilang ospital, mga special third level hospitals, ano po? Kasama dito pati yung mga National Historical Commission, etc. Paano ho yung pinagdadagdag na mga impormasyon? Kasi ang alam ng mga tao, ang lalaki ng kaltas o bawas sa mga ahensyang ito Yes. na maliit naman ang pondo to begin with, tapos binawasan pa. Yes, tama ka, Maluno. Kaya kami taon-taon, nag-aamyenda kami na ibalik yung Mm. kinat na budget from the proposed budget ng ahensya. So, inalagay natin, katulad ng mga ospital, katulad nung last year, walang pondo para sa SPED, 'di ba? Sa DepEd, walang lumiit ang pondo para doon sa iba pang mga gastusin na mga program. Kaya inaamyenda po natin 'yan at may mga amendments po ako naman na aprubahan naman noon. Alright. Kaya hindi lang po sa hindi lang po sa pondo, yung pong mga policy, yung mga special provision, tsaka yung general provision na nandiyan diyan sa budget sa GAA. So yun po yung ilang mga amendments natin. At ito po, alba sa experience po natin
yung mga ospital na kinaltasan, later on pagdating sa BICAM, binabalik po. Nare-restore. Nababalik. Oo, Okay. nare-restore. Yung Okay. ganun din yung ilang mga SUCs na pagdating sa BICAM ay nababalik yon based din sa amendments. Kasi marami talaga mga kongresista na ang amendments ay talagang i-restore yung mga Mm. budget sa mga SUCs at saka sa mga ospital. So Mhm. sa karanasan naman namin ay naibabalik at syempre depende na rin yan doon sa mga kasamahan namin dito na talagang i-assert yan na maibalik yung mga pondo na yon. Okay. Ay basta lang wag lang pong ano no, wag lang pong basta ang pagpapali ang palitan ng mga pondo within the agency. Mm. Tatanggalin mo yung isang part ng program dito, ililipat mo dito, yung mga ganun po. Realignment ng konti by agency. Oo. Hindi Oo. cross transfer ng pondo. Yes, oo. So, pero ande, pwede pa rin pa naman po pala 'yon. Kaya halimbawa, ang NTF-ELCAC na meron niyang ano no, sa ngayon meron niyang parang 10 billion na pondo kasi kasama na diyan yung unprogrammed ano no, programs, unprogrammed fund. So gusto natin 'yan na i-zero at ilagay doon sa mga social services. So doon Okay. yan nangyayari po sa BICAM. Rep. Franz, pag tiningnan mo yung intelligence and confidential expenses na pondo, ano po, yung Commission on Human Rights, ito po ay nilabas kahapon ni Congressman Edsel Lagman. 1 million pesos ang kanilang Tama, fund. tama. Office of Yes. the Vice President, merong 500 million pesos. Ano po? Ang DepEd, Plus meron another 150. sa DepEd, opo. 650 million Opo. ang Vice President. Okay. Tapos ang atin pong president merong 2 billion na pondo for tas mas maliit ang pondo ng Department of National Defense. In short, ang tanong ko po paano na sisiguro na yung pondong ibinigay lapat sa mandato at lapat sa priorities ng ahensya? Yan na nga po, no? Yan na nga po yung gusto nating makorek doon sa pagbabudget. At iyon ay dapat sa DBM. Kaya gusto natin, kaya po meron po kaming panukalang batas noon, ano, na baguhin sana itong, at i-define talaga sino yung dapat na may confidential and intelligence fund. So halimbawa ang DepEd, wala naman yung ano national security mandate 'di ba? So kaya dapat talagang zero 'yan at wala 'yan. Kung Mm. yung 150 million na ito, maidagdag na lang doon sa sinasabi mo nga kanina, nakakalungkot Malu, no? Yung mga attached agency niyan, ang laki-laki ng kinaltas diyan, yung National Museum, National Commission on the National Historical Commission, yung mga Commission on the Arts, ang laki ng kaltas talaga niyan. Kaya talagang dapat ilagay yan doon. Or pwede rin ilagay yan sa mga ospital ng GOCC. Ang laki din ng budget na kinaltas sa Lung Center, sa Philippine Center for the Children Medical Center, yung Heart Center and NKTI, ang laki ng kinakaltas na budget diyan. So doon na lang siya dapat na mailagay. Kaya kami nga may panukalang batas Malu, no? Nalimutan ko lang yung number ng House Bill. Para ma-define doon, sino lang dapat ang may ahensya na merong intelligence and confidential fund. At Okay. palilinaw natin yung mandate. Sino ba Okay. yung may mandate na may national security in Okay. ano no in nature. So yun lang dapat. Pero Rep. Franz, sa panig ho ng Vice President na Education Secretary din natin, ang sabi ng kanilang spokesperson, si Attorney Michael Powa, kasi naman may infiltration o mayroong nagre-recruit ng mga kaliwa sa mga 16 na high school dito sa Metro Manila. Hindi pa bilang dito yung outside Metro Manila. Kayo yata daw may kasalanan dahil yung inyong mga kaibigan nagre-recruit at nag-infiltrate ng mga eskwela. Mga unfounded na mga akusasyon niyan ano at dito po sa NCR ano yung tinukoy 16 schools. So ilan po bang high school dito sa Metro Manila? At nakakapahamak po 'yan ano kung malalaman po yung mga schools na 'yan. Parang nangyari din po 'yan sa college and SUCs. 'Di ba? Correct. Sinabi ng mga militar, itong school na ito at ni-name na ilang mga schools ay ano daw infiltrated daw ng mga NPA. Pero later on naman binawi din naman 'yun ng mga militar na wala silang malinaw na ebidensya at hindi nangyari 'yon. Kaya ito yung 16 na ito, well, ano bang ginagawa ng DepEd? Mag-surveillance na lang ba? Kaya nakakatakot at nakakaano na, 'di ba? Worry sa mga teachers and students na sila pala ay sino-surveillance.
'Di ba? At ganito, at yung 16 na ito, dapat i-name names nila kung talagang totoo 'yan, 'di ba? So ano ba yung ibig sabihin, may pumapasok diyan ng mga NPA at nag-aano. So Mm. tanungin dapat nila 'yan sa mga ahensya, at alam mo, lame ano lang 'to, no? Lame reason lang ito, justification para dun sa confidential intelligence fund. Eh 16 over 47,000 schools. That is 0.0000. So insignificant yung number na yan. Baka Okay. nanghula lang sila ng mga school na yan. Alright. Pero Rep. Franz, ang sabi naman ng mga teachers groups, kasama na yung act, ano po, dapat ang first line of defense or parang tipong allies o partners, kung may monitoring mang dapat gawin, yung mga guro at principal. Sa tingin niyo bilang guro, yun ba yung mapapansin ninyo, mamomonitor ninyo na tila merong infiltration o recruitment na nagaganap? Sa experience ko as teacher, wala naman akong ganong karanasan, ano? At paano nila masusukat, no, yung mga infiltration, at titignan ba nila sa mga estudyante nila kung halimbawa yung estudyante mo ay nagja-justify, nangangatwiran, alam yung mga ganitong mga ideolohiya, so mako-consider mo na ba yan as nire-recruit na ng NPA? Eh, halimbawa yung communism, part siya ng curriculum ng high school eh. Alam ko eh, nababasa ko yan. Part siya ng curriculum ng high school. At kung ang bata ba ay alam na ang kanyang human rights, kung ang bata ba ay alam niya na, kung ang bata ba ay nagpupunan na siya sa kanyang mga eskwelahan na ganito, may kakulangan, kailangan ng ganito. Ano ba yan? Na-recruit na ba yan ng NPA? So, mahirap ma-distinguish at mahirap makita talaga sa mga bata, at hindi mo pwedeng, yung school dapat ay democratic, safe space for learning, at nandito lahat ng mga kaisipan na dapat tanggapin, at dapat na mag-flow ng malaya yung lahat ng mga kaisipan na nasa school. So tingin natin ay ano, no, paglabag yan, no, lalong-lalo na sa privacy ng ating mga teachers and students, na may mga pumapasok pala diyang mga intelligence sa loob ng classroom, sa loob ng eskwelahan, at magsalita lang halimbawa ang teacher ng tungkol doon sa karapatan, at ano ay ano na yan, NPA na yan, o yung mga bata active sa student government at nagrereklamo sila ng mga problema sa eskwelahan o problema sa buong educational system. Ang tatalino ng mga estudyante natin ngayon, Malu, no? Talagang alam na nila yung karapatan nila at talagang handa silang lumaban yung mga iba nating mga estudyante. So ano yan? Mga recruit na ba yan ng NPA? So mahirap talagang magsabi na merong 16 na schools diyan na infiltrated ng NPA. So mahirap magbigay ng ebidensya diyan. Itong act at itong mga makabayan block na to, mga fake na leader ng mga taong bayan. Ano po yung inyong komento doon? Fake daw kayo. Well, kanina nga ikaw na nga nagsabi ng mga qualification ko, no, na pinagdaanan ko as teacher. So, ang aming party list ay ACT Teachers Party List, na talagang namang kinakatawan ko yung mga boses at ano, no, boses at tinig ng ating mga teachers mula nung ano, no, pumasok kami dito. At ako talagang totoong teacher ako. Pero Pero ako, I can proudly say na ano ko, teacher talaga ako, at kaya kong irepresenta ang mga guro, kaya kong irepresenta ang boses ng mga mamamayan, katulad ng ginagawa namin ngayon sa Kongreso. Pero si VP Sara po ay abogada at saka mahabang panahon na nagserbisyo bilang local executive. Ano po? Yun ba'y parang malalaking dagdag na karanasan o kakayahan sa DepEd bilang teacher noon? Ano po? Kayo din po ay naging pangulo ng Quezon City Public Schools Teachers Association at hanggang ngayon ay board member yata kayo, ano po, ng Public School Teachers Association, yung PPSTA. So, yung bang karanasan ni Vice President Sara, hindi ba yun parang counted as plus factor? Siya'y abogada, siya'y local executives, at syempre of course galing siya sa pamilya na mahaba ang serbisyo sa politika. Well, okay naman po yun, ano, nirerespeto natin yun as a local executive, as abogada. Pero kagaya nga po ng sinasabi ko, no, iba po talaga kapag talagang taal or basic na nanggaling talaga sa edukasyon. Ako hindi ko masasabing dahil teacher ako, hindi ko masasabing maalam ako sa mga batas. Kailangan ko yung pag-aralan. Kaya dapat mag-double time. Mag-double time si ano, no, si Vice President Duterte, na pag-aralan ang basic education, pag-aralan ang mga karapatan at mga gawi, tradisyon ng ating mga teachers para maging karapat dapat siya, no, maging secretary ng education.
Okay. So ngayon ho, anong nakikita ninyong outlook ng Makabayan Black, yung ACT Party List? Parang tila lalo yatang numinipis ang hanay ninyo. Magkakaroon na naman ng eleksyon sa 2025 pero tila medyo nababawasan unti-unti. Meron pa hong petisyon sa COMELEC na tanggalin na kayo bilang party list yung Makabayan Black. Anong tingin niyo? Ito ba'y bunsod ng red tagging na ayaw tumigil na dinidikit sa inyo? Yes, isa po 'yan sa factors no na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ng takot. Yung stigma ba na kinreate nitong NTF-ELCAC na ito, yung patuloy na pangaharas, pagpa-file ng mga trump up cases sa mga leaders namin, sa mga makabayan party list, at saka yung iba pa no na talaga namang nagbigay ng ng malaki yung epekto. Pero Mhm. kami naman po ay naninindigan kami at naniniwala kami, sumasandig kami doon sa aming constituents. Kahit na nga po bumababa yan, nakita natin ang ACT Teachers Party List ay talaga namang may nananatili pa rin na kahit na isang representante sa Kongreso at pinangahawakan namin yung ating mga yung ating mga constituents na teachers, yung iba pang mga naniniwala po sa ACT Teachers. At alam niyo na ba po, isa pa pong factor, no? Marami na po yung mga tinatawag nating na sinasabi nila ng mga bogus party list. Mhm. May mga party list nga created na rin ng mga politiko, ng mga mayor, ng mga political dynasty. Mhm. So, di ba? So, talo talaga kami in terms of ng mga resources. Kaya ang pinangahawakan na lang po namin ay yung aming mga constituents na talagang uh, nagiging beneficiary doon sa mga ginagawa namin dito sa Kongreso. All right. Sabi nila, parang palagi pagka mayroong bagong pangulo o lumang pangulo, andyan palagi yung militanteng mga mambabatas natin para mamuna at magpahayag. Pero parang tila yung iba napapagod. Wala na ba kayong masabi daw na maganda sa ating pamahalaan? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo na puro na lang kami kontra. Kapag Mhm. meron po kami nakikitang maganda naman doon sa ginagawa ng mga nakaupo, sinasabi naman po natin. Kaya lang Mhm. mas marami kami nakikitang hindi maganda. So yun ang sasabihin namin. So ganun na po at kami ay hindi po napapagod na Oh. mamuna na sa abuso, hindi po kami mapapagod na mamuna sa mga nagbabiolate ng mga human rights, hindi po kami mamumuna o hindi po kami titigil hanggat makamta ng aming teachers yung sapat at nakabubuhay na sweldo kahit Mhm. na yung ating mga manggagawa. Hindi po kami titigil hanggat hindi namin nakakamtan yung magandang bukas para sa aming mga teachers, sa kawani at sa ating taong bayan. Wala po ba kayong mga security issues o parang panganib na hinaharap? Wala ho bang, may red tagging po na nagaganap pero physical safety at safety ng pamilya hindi ba nalalagay sa alanganin? Hindi po nawawala yan, araw-araw nga nakikita ako ng mga threat, mga Mhm. sexual assault doon sa yung sa mga social media. Mhm. Pero so syempre naman po, tayo naman, alam naman ng taong bayan yung ano yung ginagawa natin. So syempre may takot din po at nag-iingat din tayo dun sa security. Ano yung pangitain ninyong nasisilip po? Mataas ang presyo ng mga bilihin, ang mga petisyon para sa wage increase hindi pa rin maisulong ng sapat. Medyo may panganib na naman yung COVID. Ano ho yung sa tingin ninyong priority sana nitong Kongreso? Sa Kongreso na lang tayo magsimula. Kasi parang tila maraming sinumite na panukalang batas ang Pangulong BBM. Ano po? At ang kanyang hiling, sana bago magpasko, ma-deliver nyo yon. Parang Santa, no? Patapos itong budget, may papaspasin na naman kayo yatang mga 200 panukalang batas ni Pangulong BBM. Yun ba'y posible? Well, nagagawa pa po talaga yan ng Kongreso kung gusto talaga yan kasi majority wins nga at malaki yung kanilang bilang. Yung mga tinatawag na mga LEDAC bills, yung Mm. mga priority. So naipasa naman po halos lahat yan. Ito, meron pang mga natitira po, mga ilang siguro more than a dozen, yung natitirang pong mga LEDAC bills. Pero nakakalungkot, wala doon talaga yung talagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mhm. Katulad ng ngayon, ang priority talaga natin ay yung masugpo yung inflation, itaas ang sweldo ng ating mga manggagawa, ng ating mga kawani. Pero wala po yan doon sa pipeline. Ibig sabihin, wala po yan doon sa Okay. priority. At kung kayo ang maglalatag sana ng idagdag sa priority list, ano pong mga panukalang batas ang gusto ninyong tutukan? Una-una po yung sweldo.
It's high time na malagay sa tama yung sweldo ng ating mga teachers. Ang gusto natin, salary grade 15. Hindi, in-upgrade na pala nila. 50,000 na yan per month. Dahil nga doon sa So, inflation. gross po Basta yan. sahod po. Sahod, tapos Mm. sugpuin ng inflation. At syempre, yung syempre, sa corruption. Yung sinasabing power of the purse, na kayo dapat ang nag-re-review, nagtatakda ng priorities, naglalapat ng kung magkano ang parang resources na deserve ng kung ano-ano ang programa, activities at projects ng gobyerno. Yun ho ba'y parang kunya-kunyari lang? O yun ho ba'y parang ang isip lamang? Kasi mukhang hindi niyo naman nababasa yung buong proposed budget. Ano po? Bitak-bitak pagka nag-review. Pagdating sa Yeah. plenary, Parang joke lang, no? Yes or no. Parang ganun. So, paano kung magkakaroon ng kumpiyansa ang mga tao that you're doing right by public funds? Kasi parang tila kapos yung proof of expertise o yung proof of effort para sa makumbinsi naman tayo na taxpayers na sulit yung ating ibinabayad. Well, hindi siguro natin masisisi ang taong bayan na mag-isip ng ganyan dahil hindi naman talaga fully transparent itong budgeting process. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, pagdating sa BICAM, di na rin natin alam kung ano yung mga idinadagdag, tinatanggal. At pagdating ng final copy naman ng GAA, ay hindi na rin namin talaga nabubusisi rin kung ano yung mga inamend, ano yung mga kaya talagang after na po kami para matiyak po natin na magagamit ang pondo ng ating mga mamamayan na nakalagay doon sa ating GAA, tinitignan po natin ito parate kung paano ito ginagamit. At nandiyan po naman yung mga oversight. May mga oversight committee na kaya lang medyo madalang din yan na i-convene, no? Para malaman kung paano po yan ginagamit ng executive doon sa kanilang mga proyekto, mga programs para sa ating mga mamamayan. At makakasiguro po kayo lagi na ang makabayan po ay laging magsusulong parati ng good governance. So nandiyan na po yung anti-corruption, yung tamang paggamit ng pondo, yung mga tamang mga pinupuna rin natin yung mga tinatalagang mga tao sa gobyerno, etc. So, yun po, doon na lang po siguro makakaasa sa amin. Ako yung makakasagot na sa akin, sa atin po, sa makabayan. Ginagampanan po namin ang aming mandato. May quick question. May nakita ba kayo kung yung Pangulo bilang Department of Agriculture Secretary, dalawa ang sweldong kinukuha? At for that matter, the Vice President na DepEd Secretary, meron din ba siyang sweldo na hiwalay? Ay, hindi po. Concurrent, ibig sabihin po, kung ano yung pinakamataas na posisyon na hawak nila, yun yung tinatanggap nilang sweldo. Ngayon, kung may mga perks, may mga allowances at iba pa, so hiwalay yan. So baka may mga ganun. Kaya gusto ko sana namin talaga magkaroon na talaga ng full pledge na secretary ng agriculture na talagang tututok na yun sa agrikultura dahil malaki talaga ang problema po natin sa pagkain, food stability at saka yung problema ng ating mga stakeholders, mga magsasaka at buong agricultural sector as a whole. Sa dulo, parang tila wala yata tayong makukumbinse na parang mamamayan na isa o dalawa o ilang member ng Congress nabasa yung buong General Appropriations Act. Ilan pong pirasong libro yun, ano? Siguro mga halos dalawang... Mga apat yan, ng mga piraso, 4 na libro po yan, nandiyan talaga yung lahat ng mga kasi pati yung sources of fund. Correct. Pati yung mga nandiyan. So mga siguro lagpas ilang libong pahina po yun, ano? At ang tama ka, Malu. Sino ho nagre-reconcile? Meron ba talagang sumisilip na, teka, mali yung ginastos mo. Ito, teka, kulang yung source ng pondo mo dyan. Meron ho bang ganon? Kasi tila ang pinag-uusapan after mapasa yung budget, disbursement na, SARO. Tapos ngayon, downloaded halos parang lagpas 50% agad-agad, ano po? So parang yung perang yun, kung sakali mang malustay, wala na tayong habol. Yes, kasi meron tayo kasi ngayong parang post-audit. Yung COA kasi after the disbursement na nangyayari yung pag-audit o pagbusisi kung tama ba or saan ba ginastos yung pera, no? At meron bang pang-abuso or misuse ng pondo. Wala po kasi tayong parang mechanism na pre-audit.
o Correct. bago mo gastusin o bago mo obligahin, i-obligate ang pera, no? Walang ganun kasi. Kailangan Mm. siguro merong ganun para Oo. ma-prevent na yung ano, no, paggastos o pag-misuse ng pondo. Alam mo, katulad niyan, pag-transfer ng pera, Mm. so wala nang nag-check niyan. Papayagan ng DBM yan. So Mm. hindi alam natin kung ito ba ay from contingency, gagamitin pala siya as confidential. Wala nang hindi na na-check yan along that way. Kaya talagang dapat magkaroon talaga ng ng pre-audit bago Okay. siguro gastusin ang pera. At saka yung maraming agencies din ho, napupunan ng COA na underutilization, ano ho, kulang ang bilis ng medyo mabagal, gumastos. Tapos taon-taon, dadagdagan pa, plus 10%, plus 15% yung budget nila. Maraming po, ehensya din, may vacancies. Hindi naman na-fill up, pero Yes. daw para dun sa mga bakanting posisyon na yon, nagagamit pagdating ng performance-based bonus o yung pera sa dulo ng taon, parang Christmas Yes. bonus. Yes. Oo, tama ka nga. Kaya nga magtataka ka nga, no? Taon-taon, ang daming mga unfilled position. Correct. Di ba? Ang daming mga unfilled position na ginagamit naman yan sa iba pa. At pati nga ang personal expenses, ginagamit, ang pinagkukuhanan na ngayon, miscellaneous sa MOOE na hindi dapat. Dapat. Di ba? Kasi, Oo. kasi puro contractual. Kasi puro mga hindi secure na mga trabaho. So kinukuha na lang yan nila sa MOOE sa halip na kuhanin sa PS. Napansin nga namin no, mas malaki yung itinaas ngayon ng MOOE kaysa sa PS. Kasi makikita mo doon yung expenses ng ibang personnel as contractual and JOs nandoon na ngayon sa MOOE. Oo nga. At gobyerno ang pinakamalaking endo employer. Yes, gobyerno ang pinakamalaki employer ng mga endo. All right. Medyo hindi nasisilip ng mahusay ng ating Kongreso ang budget. So ako po, ang masapayo ko lang, di ba, gawin lang po natin yung ating obligasyon bilang mga mamamayan, kahit na hirap na po tayo sa pagbabayad ng taxes, maliit ang sweldo, at ito lang, ang hamon lang natin sa ating mga kababayan ay bantayan. Batayan ang paggastos ng bawat ahensya at siguraduhin na magagastos ito para sa inyong interes at kapakanan. At kung magkaroon po ng anomalya o misuse or pag-abuso doon sa pondo, ay dapat din pa po tayo magsalita. Huwag tayong tatahimik kung may nakikita tayong anomalya. All right. Okay. On that note, ang walang humpay na pagsilip at pagsuri ng mga isyong bayan, Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List Group. Maraming salamat po at magandang araw, Rep. Franz. Thank you rin, Malu, sa pagkakataon. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay.